Disclaimer, ang kwentong ito ay hango sa mga alamat, paniniwala, at kwento ng mga matatanda. Ito ay katang-isip lamang at ginawa para sa libangan at pagbibigay aral. Anumang pagkakahawig sa tunay na tao, lugar, o pangyayari ay nagkataon lamang. Layunin ng kwentong ito na magbigay ng inspirasyon at aral, hindi upang manakot o magpalaganap ng pamahiin. Huwag seryosohin bilang totoong pangyayari. Paalala, ang mga eksena ay maaaring may temang hindi angkop sa mga batang manonood. Mangyaring manood ng may gabay ng magulang. Sa pusod ng isang liblib na lalawigan, may isang bayang tila hindi naaabot ng ingay ng lungsod, San Lazaro. Isang lugar na binabalot ng hamog tuwing madaling araw, at pinapainit ng araw na parang mahaba ang mga hapon. Dito, ang buhay ay mabagal ngunit puno ng mga lihim. Sa gilid ng bayan, sa pagitan ng mga taniman ng tubo at malalawak na palayan, nakatayo ang isang lumang bahay na yari sa kahoy at pawid. Dito nakatira si Isabel, isang babaeng halos hindi kilala ng karamihan, ngunit kilala ng mga bulungan sa palengke at mga kwento sa gabi. Sabi ng ilan, mabait siya masyado. Sabi naman ng iba, siya raw ay hindi tao. Madalas siyang makita sa pamilihan, tahimik, bitbit ang bayong na puno ng mga halamang gamot, tuyong dahon, at mga bote ng tila kakaibang likido. May mga batang lumalapit sa kanya, humihingi ng candy at binibigyan niya ng matamis na ngiti kapalit. Ngunit, sa tuwing siya ililisan, may mga matang susunod sa kanya, mata ng mga taong hindi tiwala, mga taong naniniwalang may tinatago siyang kasamaan. Sa kabilang dulo ng bayan, nakatayo ang isang malapalasyong bahay, ang Hacienda Gregorio. Dito nakatira ang pinakamakapangyarihang tao sa San Lazaro, si Don Gregorio, isang hasyenderong kilala sa kanyang yaman at higit sa lahat, sa kanyang kasakiman. Ang lupa ng halos buong bayan ay pagmamay-ari niya, at ang bawat magsasaka ay nakatali sa kanya, tila alipin sa sariling lupang tinatrabaho. Ang kapalaran ni Isabel at ni Don Gregorio ay hindi pa nagtatagpo. Ngunit sa mga darating na araw, magbabanggaan ang kanilang mga mundo, at maglalabas ng katotohanang matagal nang tinatago sa dilim ng San Lazaro. Isang gabi, sa ilalim ng bilog na buwan, habang humuhuni ang mga kuliglig at sumasayaw ang mga anino ng puno, isang matandang lalaki ang biglang tumakbo sa gitna ng plaza. Duguan. Hinal na hinal. May halimaw, sigaw niya. At sa mga sumunod na araw, ang katahimikan ng San Lazaro ay tuluyan ng maglalaho. Ito ang panimula ng kwento, isang bayan na tila payapa, ngunit may mabibigat na lihim sa ilalim ng bawat ngiti at bawat anino. Isang bayan kung saan ang isang mabuting aswang ay susubukin ng isang ganid na hasyendero at kung saan, sa huli, mabubunyag kung sino talaga ang halimaw. Kung ang San Lazaro ay isang katawan, si Don Gregorio ang puso nito, ngunit isang pusong walang awa, tumitibok lamang para sa sariling kapakinabangan. Sa mata ng mga taga-baryo, siya ang may-ari ng halos lahat, ang mga lupain, ang mga kalabaw na ginagamit sa sakahan, maging ang tubig sa irigasyon. Lahat ay dumadaan sa kanya at lahat ay binabayaran, kung hindi man sa pera, ay sa pawis at dugo. Mataas at matikas pa rin sa edad na 50, si Don Gregorio ay kilala sa kanyang mamahaling barong, makintab na sapatos, at baston na may ulo ng gintong agila. Ngunit ang kanyang ngiti ay bihirang makita, at kung makita man, ay puno ng pangungutya. Para sa kanya, ang mga magsasaka ay mga tauhan lamang na madaling palitan, ang mga kababaihan ay mga laruan para sa pansamantalang aliw, at ang mga batas ng bayan ay kayang yumuko sa kanyang kapangyarihan. Tuwing Lunes, dagsa ang mga tao sa Hacienda Gregorio upang magbayad ng upa sa lupa. Isa-isang pumipila ang mga magsasaka, dala ang kanilang kaunting ani. Ngunit kahit ito ay kulang pa rin para sa hinihingi ni Don Gregorio. At kapag may hindi nakabayad, hindi niya ito palalampasin. Minsan, may mag-asawa na nagmamakaawa na huwag silang paalisin, ngunit ang sagot ni Don Gregorio ay malamig at walang pakialam, kung ayaw niyo magbayad, lumayas kayo sa lupa ko. Sa kanyang bakuran, may mga tauhan siyang tinatawag na mga tanod-bisig, matatapang at walang takot na lalaki na handang gawin ang anumang ipag-utos sa kanila, kahit na ito ay labag sa batas o konsensya. Sila ang kanyang mga kamay sa maruming gawain, pagpapaalis ng mga pamilyang walang pambayad, pagsunog ng bahay kung kinakailangan, at pananakot sa sinumang magtatangkang sumuway. Ngunit may isa pang dahilan kung bakit kinatatakutan si Don Gregorio. Sa kabila ng kanyang yaman, mayroon siyang kasaysayang pinagmumulan ng bulong-bulungan, isang kasong kinasangkutan niya noong kabataan niya, ng isang pamilya ang biglang nawala matapos siyang makipag-ayos sa kanila tungkol sa lupa. Walang nakakita o nakarinig sa kanila mula noon.
At gaya ng lahat ng maruming lihim sa San Lazaro, natabunan ito ng takot ng mga tao na magsalita. Hindi alam ng karamihan, ngunit may interes si Don Gregorio sa lupang kinaroroonan ng bahay ni Isabel. Hindi dahil sa laki nito, kundi dahil sa sinasabing mayaman ito sa mga halamang bihira at mamahalin. Narinig niya ang mga kwentong si Isabel ay kumukuha ng mga ugat, dahon, at bulaklak sa paligid, at may mga mamimiling taga-Maynila na handang magbayad ng malaking halaga para sa mga yon. At sa isipan ni Don Gregorio, kung mapapasa kanya ang lupa, mapapasa kanya rin ang lahat ng yaman na nakatago rito. Isang gabi, habang nag-inom kasama ang kanyang mga tanod-bisig, binanggit niya ang pangalan ni Isabel. Isang babae lang yan. Wala yang laban sa akin. At kung totoo mang aswang siya, mas lalo akong interesado. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa loob ng hasyenda, parang batingaw ng kasamaan. Ngunit sa kanyang matinding kumpiyansa, hindi niya alam na ang babaeng iyon ay hindi ordinaryo. At sa pagnanais niyang angkinin ang lupa at buhay ni Isabel, siya mismo ang magbubukas ng pinto sa kapahamakan na matagal nang nakaabang sa kanya. Sa San Lazaro, ang gabi ay karaniwang payapa. Tanging huni ng mga kuliglig, alulong ng aso, at lagaslas ng hangin sa mga dahon ng nyog ang maririnig. Ngunit nitong mga huling linggo may nagbago. Magsisimula ito sa malalayong ingay, tila pagaspas ng malalaking pakpak, o yabag ng isang mabigat na nilalang. May mga magsasaka na nagkukwento na habang nagbabantay sila sa kanilang pananim, bigla silang nakakaramdam ng kakaibang lamig sa paligid. Parang may matang nakamasid sa kanila mula sa dilim. Isang gabi, si Mang Turing, isang matandang nag-aalaga ng kambing, ay nakakita ng anino sa tabi ng kanyang kulungan. Akala niya magnanakaw lang. Kinuha niya ang kanyang gulok at dahan-dahang lumapit. Ngunit nang siya ay nasa ilang dipa na lamang mula rito, ang anino ay biglang tumingala, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang isang nilalang na maputla ang balat, nanlilisik ang mata, at mahahaba ang mga kuko. Bago siya makasigaw, tumalon ito sa bakod at naglaho sa dilim. Kinabukasan, kumalat ang balita. At gaya ng inaasahan, si Isabel agad ang itinuro ng mga tao. Sabi ko na nga ba, aswang yan, bulong ng ilang matandang babae sa pamilihan. Bakit laging may dala yang halamang hindi natin kilala? Baka yan ang ginagamit niya sa kanyang mga ritual, dagdag pa ng isa. Ngunit may kakaiba rin sa mga pangyayaring ito. May mga nawawalang hayop, manok, kambing, minsan ay baboy, ngunit sa tuwing may ganitong insidente, may isa o dalawang taong may sakit sa baryo na biglang gumagaling. Isang bata na may lagnat na halos isang linggo, kinabukasan ay naglalaro na. Isang matandang may rayuma, muling nakakalakad ng tuwid. May ilan na nakapansin sa ugnayan na ito at isa sa kanila ay si Miguel, isang batang magsasaka na minsang tinulungan ni Isabel nang siya'y masugatan sa bukid. Hindi siya naniniwala na masama si Isabel. Sa halip, naniniwala siyang ang mga hayop na nawawala ay hindi para sa kasamaan kundi para sa isang mas malaking dahilan. Ngunit hindi lahat ay tulad ni Miguel. Sa hasyenda, nakarating kay Don Gregorio ang mga kwento ng kakaibang nilalang sa gabi. Sa halip na matakot, umiti lamang siya. Kung totoo nga to, mas madaling gamitin laban sa kanya, wika niya sa isa sa kanyang tanod-bisig. Sasabihin nating siya ang salarin. At kapag natakot ang bayan, ibibigay nila sa atin ang lahat ng gusto natin. At mula sa gabing iyon, nagsimula ang malawakang takot sa San Lazaro. Ang mga tao'y nagkukulong ng bahay tuwing alas 6 pa lang ng gabi. Ang mga bata'y tinatakot ng magulang, pumasok ka na, baka kunin ka ng aswang. Ngunit sa isang sulok ng baryo, si Isabel ay patuloy sa kanyang ginagawa, tahimik na gumagalaw sa dilim, dala ang kanyang bayong ng halamang gamot. Walang nakakakita kung saan siya patutungo, at walang nakakaalam kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanya. Hanggang sa isang gabi, nasundan siya ni Miguel. Isang gabi na kasing itim ng alkitran, walang buwan, walang bituin, tanging mga lampara sa malalayong bahay ang nagbibigay ng liwanag sa San Lazaro. Sa katahimikang iyon, nagpasya si Miguel na sundan si Isabel. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kagustuhang malaman ang katotohanan. Nakayapak siya, maingat ang bawat hakbang upang hindi marinig ang tunog ng mga tuyong dahon sa lupa. Mula sa malayo, nakita niyang bitbit ni Isabel ang kanyang lumang bayong, at dahan-dahang naglalakad patungo sa kagubatan. Paminsan-minsan ay tumitigil siya, nakikinig sa paligid, bago muling magpatuloy. Habang papalalim sila sa gubat, naririnig na ni Miguel ang tunog ng dumadaloy na ilog. Ngunit higit pa roon, may maririnig siyang tila mabagal na tibok ng puso,
hindi niya alam kung sa kanya yon o sa babaeng sinusundan niya. Pagdating sa isang maliit na clearing, huminto si Isabel. Doon, inalis niya ang takip ng bayong at isa-isang inilabas ang mga laman, mga halamang gamot, ilang piraso ng ugat, at isang bote ng malinaw na likido. Ngunit may isa pang bagay, isang maliit na sisidlang may lamang pulang dugo. Tahimik na pinanood ni Miguel ang lahat. Hanggang sa biglang bumukas ang kanyang bibig nang makita niya kung ano ang susunod na nangyari. Si Isabel ay lumuhod sa tabi ng isang matandang babae na nakahiga sa banig, namumutla at hirap huminga. Hinaplos ni Isabel ang noo nito, saka dahan-dahang binuksan ang sisidlang may dugo. "Patawarin mo ako, inang," bulong niya. Ininom niya ang dugo sa sisidlan, at sa isang iglap, ang kanyang mga mata ay nagbago, naging dilaw, kumislap sa dilim. Lumabas ang kanyang mahahabang pangil, ngunit hindi siya tumingin kay Miguel. Sa halip, sinimulan niyang nguyain ang ilang halamang gamot, hinalo sa dugo, at ipinasubo sa matanda. Ilang minuto lang, huminga ng malalim ang matanda. Bumalik ang kulay sa kanyang pisngi. Nang magmulat siya ng mata, umiti siya kay Isabel at mahina nitong sinabi, "Salamat, anak." Nang umalis si Isabel mula sa banig, sumandal siya sa isang puno at huminga ng malalim, parang napagod sa ginawa. Sa kanya naramdaman ang presensya ni Miguel. Hindi siya nagulat. "Matagal ka nang nanonood," mahinang sabi ni Isabel, hindi tumitingin. Lumapit si Miguel, halata sa boses ang pagkabigla at pagkaawa. "Ano ka ba talaga?" tanong niya. Dahan-dahang tumingin si Isabel sa kanya. "Aswang," sagot niya. "Pero hindi ako pumapatay ng tao. Hindi ako kumakain ng laman. Ang sumpa ko ay gamitin ang dugo ng hayop para makagamot." Dito niya ikinwento ang kanyang nakaraan. Na minsang siya ay isang simpleng dalaga, anak ng albularyo, na natutong gumamit ng mga halamang gamot. Ngunit isang gabi, nang sumiklab ang isang kakaibang sakit sa bayan, walang makagaling. Isang matanda mula sa ibang lugar ang lumapit at nag-alok ng tulong kapalit ng isang sumpa. Isang sumpang magbibigay kay Isabel ng kakaibang lakas at kakayahang magligtas ng buhay, kapalit ng kanyang pagiging tao. Simula noon, Miguel, iniiwasan ko na ang lahat. Hindi ko gustong makita nila ang itsura ko kapag ginagawa ko ang mga gamutan. Pero kung may taong masagip ko, sapat na yon para sa akin. Tahimik si Miguel. Sa halip na takot, naramdaman niya ang paghanga at awa. Alam niyang kung malaman ito ng buong bayan, hindi sila maniniwala. At mas malala, gagamitin ni Don Gregorio ang kaalaman para sirain si Isabel. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, isa sa mga tanod-bisig ni Don Gregorio ay naroon din sa gubat, palihim na nanonood. At kinabukasan magsisimula na ang isang mas mapanganib na laro. Kinabukasan, maagang dumating ang isa sa mga tanod-bisig ni Don Gregorio sa hasyenda. Pawis na pawis, parang galing sa isang mahalagang misyon. Diretso siyang pumasok sa opisina ng amo, hindi man lang kumatok. Nang makita si Don Gregorio, yumuko siya at nagulat, "Don Gregorio, nakita ko kagabi." Totoo ang sabi-sabi si Isabel ay aswang. Sandaling tumigil si Don Gregorio sa pagsusulat. Dahan-dahan siyang umiti, isang ngiting hindi para sa katuwaan, kundi para sa kasamaan. "Sigurado ka?" tanong niya. "Opo, Don. Nakita ko mismo ang mata niya at ang mga pangil. Gumagamit siya ng dugo at mga halaman para gamutin ang isang matanda." Tumayo si Don Gregorio, iniikot ang kanyang baston sa kamay. "Kung ganon mas madali na ang plano natin. Takot ang pinakamabisang sandata. Kapag tinakot mo ang tao, ibibigay nila sa iyo kahit ang huling piraso ng lupa nila." Ang lihim na pulong kinagabihan, ipinatawag ni Don Gregorio ang kanyang mga tauhan sa isang lihim na pulong sa loob ng hasyenda. Nandoon ang kanyang mga tanod-bisig, pati ang ilang politiko at lider barangay na sakop ng kanyang impluensya. Sa mesa, inilatag niya ang plano, ikakalat ang balita na si Isabel ay hindi lang aswang, kundi nangunguha ng mga bata. Kapag takot na ang mga tao, ipapanukala niya na palayasin si Isabel mula sa baryo. Kapag wala na si Isabel, kukunin niya ang lupa at ibebenta ang mga halamang gamot sa mga banyaga sa mataas na presyo. "Pero Don," tanong ng isa, "paano kung lumaban siya?" Ngumiti si Don Gregorio, at sa malamig na tinig ay sumagot, "May paraan para wala siyang laban." Ang unang hakbang ng kasamaan kinabukasan, kumalat ang mga chismis na parang apoy sa palengke, may batang nawala kagabi. Nakikita si Isabel malapit sa ilog kung saan huling nakita ang bata. Baka niluto na niya. Sa kabila ng kawalan ng ebidensya, mabilis kumalat ang takot.
Ang mga tao'y nagsara ng bahay bago pa man lumubog ang araw. Ang mga ina, mahigpit na hinahawakan ang kanilang mga anak. Samantala, si Miguel ay halos hindi mapakali. Alam niyang kasinungalingan ang lahat. Ngunit paano niya ipagtatanggol si Isabel kung buong baryo ang laban sa kanya? Pag-atake sa pamilya ni Isabel hindi nagtagal, dumating ang araw na tuluyan nang ipinakita ni Don Gregorio ang kanyang kalupitan. Habang wala si Isabel, sinalakay ng kanyang mga tauhan ang bahay nito. Sinira ang pinto, winasak ang mga gamit, at sinunog ang ilang bahagi ng bubong. Hindi lang iyon, dinakip nila ang dalawang nakababatang kapatid ni Isabel. Nang makabalik siya, huli na ang lahat. Nakita niya ang mga tauhan ni Don Gregorio na paalis, sakay ng karwahe, habang ang kanyang mga kapatid ay nakatali at umiiyak. Tumakbo siya, pero hinampas siya sa ulo ng isa sa mga tauhan, dahilan para siya ay matumba sa lupa. Sa gitna ng kanyang pagkalito, tanging isang banta ang iniwan ng mga tauhan, kung gusto mong mabawi ang mga kapatid mo pumunta ka sa hasyenda bukas ng gabi. At ihanda mo ang titulo ng lupa. Ang bagyong papalapit sa gabing iyon, sa gitna ng sakit at galit, nagpasya si Isabel. Hindi niya ibibigay ang lupa, pero hindi rin niya hahayaang masaktan ang kanyang mga kapatid. Alam niyang isang bitag ang naghihintay sa kanya, ngunit handa na siyang lumaban. At sa pag-ihip ng malakas na hangin mula sa hilaga, nagsimulang bumuo ang mga ulap. May paparating na bagyo. At kasabay nito ang pagsiklab ng isang laban na babago sa San Lazaro magpakailanman. Dumating ang gabi na itinakda ni Don Gregorio. Ang hangin ay malakas, umiiyak ang mga punong niyog sa pagyuko sa bugso nito. Ang langit ay nagbabadya ng malakas na ulan, at ang kulog ay parang naghuhudyat ng paparating na sakuna. Sa gitna ng dilim, si Isabel ay naglakad patungo sa Hacienda Gregorio. Nakasuot siya ng lumang saya, ngunit sa loob nito ay nakatago ang mga halamang gamot at ilang kutsilyong yari sa pilak, hindi para patayin, kundi para sa sariling depensa. Alam niyang hindi ito magiging madali. Ang pagdating sa hacienda sa malayo, kita na niya ang malaking bahay, maliwanag sa mga lampara. Sa tarangkahan, nakatayo ang 4 na tanod bisig, may mga hawak na bolo at baril. Nang makita siya, mumisi ang isa. Ayan na ang halimaw di. Bulong nito sa kasama. Pumasok siya sa bakuran, hindi inaalis ang tingin kay Don Gregorio na nakaupo sa balkonahe, may hawak na baso ng alak. Sa tabi niya, nakatali sa haligi, umiiyak ang dalawang kapatid ni Isabel. Isabel, sigaw ni Don Gregorio, nandito ka na. Napakadali mong tawagin. Ibibigay mo ba sa akin ang titulo ng lupa, o gusto mong mamatay kasama ng mga kapatid mo? Ang pagsiklab ng galit sa halip na sumagot, dahan-dahang nagbago ang anyo ni Isabel. Kumislap ang kanyang mga mata sa dilim, tumubo ang mahahabang kuko, at ang kanyang balat ay tila mas naging maputla. Ngunit kahit sa anyong iyon, hindi siya nakakatakot kundi parang mandirigmang handang ipagtanggol ang kanyang mahal sa buhay. Nagbigay ng senya si Don Gregorio sa kanyang mga tauhan. Mabilis silang sumugod. 1, 2, 3, pinilit siyang sugurin ng sabay-sabay. Ngunit sa bawat hampas ng kanilang bolo, si Isabel ay mabilis na nakakaiwas. Gamit ang pilak na kutsilyo, tinamaan niya ang braso ng isa, dahilan para ito ay mabitawan ang armas. Sa isa naman, ginamit niya ang halamang nakalalason upang mawalan ng malay. Bagyo sa labanan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang kulog ay halos sumabay sa ingay ng banggaan ng mga armas. Ang lupa ay naging putik, at ang bawat hakbang ay mas mahirap, ngunit hindi ito nagpahinto kay Isabel. Nang makita ni Miguel mula sa malayo ang nangyayari, tumakbo siya papasok sa bakuran, dala ang isang malaking piraso ng kahoy. Tinamaan niya sa likod ang isa sa mga tanod bisig na papatakas sana. Hindi ka nag-iisa, Isabel, sigaw ni Miguel sa gitna ng ulan. Harapan kay Don Gregorio nang maubos ang karamihan sa mga tauhan, bumaba si Don Gregorio mula sa balkonahe, may hawak na baril. Hindi ka mananalo sa akin, sabi niya, tinutok ang baril kay Isabel. Ngunit bago siya makaputok, biglang lumipad si Isabel sa ere gamit ang lakas ng kanyang mga binti at tinamaan ang kamay nito, dahilan para mahulog ang baril sa putik. Nagharap silang dalawa sa gitna ng ulan. Bawat kilos ni Isabel ay mabilis at matatag, samantalang si Don Gregorio ay mabagal ngunit mapanganib gamit ang kanyang baston na may talim sa dulo. Bakit mo ginagawa ito? Sigaw ni Isabel habang nag-iwas sa isang hampas. Dahil sa lupa mo at sa yaman na nasa ilalim nito, sagot ng hasyendero, walang bahid ng pagsisisi. Ang pagkalugmok sa huling bugso ng laban,
tinamaan ni Isabel si Don Gregorio sa balikat gamit ang pilak na kutsilyo, dahilan para ito'y matumba. Ngunit bago siya tuluyang mabagsakan ng sugat, tumigil si Isabel. Hindi niya tinapos ang buhay ng kanyang kaaway. Sa halip, tiningnan niya ito sa mata at marahang sinabi, ang halimaw ay hindi ako. Sa puntong iyon, dumating ang ilang magsasaka, nakita ang buong eksena, at nagsimulang magtanong kung sino talaga ang tunay na masama. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila nililinis ang lahat ng dugo, at galit na bumalot sa bakuran ng hasyenda. Si Don Gregorio ay nakaluhod sa putik, hawak ang kanyang sugatang balikat, habol ang hininga. Sa harap niya, nakatayo si Isabel, basang-basa, nanginginig, ngunit matatag. Sa likod nila, si Miguel ay mabilis na pinalalaya ang dalawang kapatid ni Isabel. Nang makita siya ng mga bata, agad silang yumakap sa kanilang ate, humihikbi sa takot at pagod. Ang revelasyon, bakit hindi mo ako tinatapos, mahinang tanong ni Don Gregorio, may halong pagtataka at pangungutya. Dahil kung gagawin ko iyon magiging kagaya mo lang ako, sagot ni Isabel, tinatanggal ang pilak na kutsilyo sa kamay at itinapon ito sa putik. Ngunit bago siya umalis, biglang nagsalita si Don Gregorio, hindi mo alam ang lahat, Isabel. Ako ang dahilan kung bakit ka naging ganyan. Napatigil si Isabel, pati na rin si Miguel. Ikinuwento ni Don Gregorio na maraming taon na ang nakalipas, siya ang nag-utos na kunin ang lupa ng pamilya ni Isabel. Nang tumanggi ang mga magulang niya, sinunog niya ang kanilang bahay. Ang inang nagligtas sa kanya mula sa apoy, ang babaeng nagbigay ng sumpa kay Isabel, ay isang albularyang tinangkaring patayin ni Don Gregorio. Bago mamatay, isinumpa nito na darating ang araw na isang anak ng San Lazaro ang babangon laban sa kanya, gamit ang kapangyarihan na siya rin ang sanhi. Lahat ng nangyari sa iyo simulat sa pool ay kasalanan ko, bulong ni Don Gregorio, halos hindi na marinig sa lakas ng ulan. Ang pagpapatawad dito, tumingin si Isabel sa kanya, hindi na bilang kaaway, kundi bilang isang taong pinili ang maling landas. Hindi ko maibabalik ang nakaraan pero maaari kong ayusin ang hinaharap. Hindi kita papatayin, Gregorio. Pero magbabayad ka sa mga ginawa mo. Sa tulong ni Miguel at ng mga magsasaka na dumating, dinala nila si Don Gregorio sa harap ng buong baryo. Ipinakita sa lahat ang kanyang sugat, at ipinahayag ni Isabel ang katotohanan kung paano ginamit ng hasyendero ang takot at kasinungalingan para kontrolin sila. Ang mga tao, na dati bulag sa takot, ay nagsimulang sumigaw ng hustisya. Walang kahit sinong pumigil ng tanggalin sa pwesto ang mga taong nasa ilalim ng impluensya ni Don Gregorio. Paghupa ng bagyo habang lumalayo si Isabel sa hasyenda, nagsimulang humina ang ulan. Ang mga magsasaka ay unti-unting nagbabalik sa kanilang mga bahay, ngunit may bago ng lakas sa kanilang mga hakbang. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, wala nang takot na humahawak sa kanila. Ngunit alam ni Isabel na ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang kalimutan ang lahat. Ito ay isang panimula para sa kanya, sa kanyang mga kapatid, at sa bayan ng San Lazaro. Lumipas ang ilang linggo mula nang bumagsak ang kapangyarihan ni Don Gregorio. Ang dating tahimik ngunit takot na bayan ng San Lazaro ay unti-unting muling nabuhay, ngunit ngayon, ito ay puno na ng pag-asa. Wala na ang mga tanod-bisig na dating nagbabantay sa bawat galaw ng mga magsasaka. Wala na rin ang mga puwersahang pagpapalayas at mataas na upa sa lupa. Ang lupa ng pamilya ni Isabel ay nanatili sa kanila. Muli niyang itinayo ang kanilang bahay na nasunog noon, kasama ang kanyang mga kapatid. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring manatili ng matagal sa baryo. Sa kabila ng kanyang kabutihan, nananatiling buhay ang takot ng ilang tao sa kanyang tunay na anyo. Paalam sa bayan isang hapon, tinipon ni Isabel ang ilang pinagkakatiwalaang kaibigan, kabilang si Miguel, at sinabi ang kanyang desisyon. Kailangan kong umalis. Hanggat nandito ako, laging may takot na pwedeng bumalik. Sinubukan siyang pigilan ni Miguel, ngunit alam niyang tama si Isabel. Bago siya umalis, iniwan niya ang isang maliit na bowl kay Miguel. Sa loob nito ay mga pinatuyong halamang gamot, ilang bote ng langis, at isang sulat, gamitin mo ito para sa bayan, para gamutin ang mga may sakit. Huwag mong hayaang bumalik ang takot sa San Lazaro. Isang tahimik na pag-alis kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, naglakad si Isabel patungo sa kabubatan, dala lamang ang isang maliit na sako. Habang tinatahak niya ang daan, naririnig niya ang huni ng mga ibon at ang banayad na ihip ng hangin, tila ba ang kalikasan mismo ay nagpapasalamat sa kanya. Pagdating niya sa gilid ng bayan, huminto siya sandali at lumingon pabalik.
Doon, nakita niya si Miguel na nakatayo, hawak ang sulat na iniwan niya, at tahimik na tumango. Wala nang salita, ngunit malinaw ang mensahe, salamat at paalam. Ang aral ng San Lazaro sa mga sumunod na taon, ang kwento ni Isabel ay nanatili sa mga bulong at alamat ng bayan. May ilan na patuloy na naniniwala na siya ay halimaw. Ngunit mas marami ang nakakaalam ng katotohanan na minsan, ang tinatawag nating halimaw ay siyang nagliligtas sa atin mula sa tunay na kasamaan. Ang mga magsasaka ay natutong magkaisa, hindi na muling pumayag na may umapi sa kanila. Si Miguel, gamit ang mga iniwang kaalaman ni Isabel, ay naging bagong albularyo ng bayan, kilala hindi lang sa pagpapagaling kundi sa pagiging tapat at makatao. Huling mensahe at sa bawat batang nagtatanong tungkol sa mabuting aswang, laging ganito ang sagot ng mga matatanda, ang kabutihan ay hindi nasusukat sa anyo o sa itsura. Ang tunay na kabutihan ay nasa puso, kahit pa ito'y tumitibok sa dibdib ng isang nilalang na kinatatakutan ng marami. Sa dilim ng kagubatan, may isang figurang dumadaan, payapa, hindi nakikita ng mata ng karamihan. At bagaman wala na siya sa San Lazaro, nananatili siyang nagbabantay isang mabuting aswang, sa isang mundo na madalas ay hindi marunong kumilala ng tunay na kabutihan, isa.